Sabi po ng mga netizens, buhay pa pala daw etong si Jam Magno. Kayo naman. Siyempre, ano ba kayo? Huwag kayong masyadong nega, ano? Buhay yan. Medyo nag-lay low, nawala lang ng konti sa social media yan. Pero kung ano yung pagkakakilala nyo kay Jam Magno noon pa, hanggang ngayon, ganyan na rin po yan. Ginagamit ang social media para tirahin yung mga tao na akala niya ay binastos siya, halimbawa. Yung mga tao na hindi siya binigyan ng importansya. Ganyan kasi yung mga taong may saltik. Gusto nila, laging nakafocus ang mga tao sa kanila. Laging iisipin or iniisip nila na importante sila lagi sa mata ng mga tao. Hindi ganun ang buhay. Kung nakikita niyo po kung ano ang ugali netong isang ito, may pagkakahalin tulad sa ugali ni Tambaloslos na akala nila yung mundo ay umiikot lang sa kanila. At etong mga to ay totoong pasaway. Etong mga ito ay totoong salot ng ating bansa, ng ating lipunan. Abay, ngayon po, medyo visible na naman nga etong si Jam Magno sa social media. As usual, ang madalas na makikita natin sa kanyang mga post ay tila naghahanap ng away. May kaaway o kaya ay may tinitira, may binabanatan. Ganun naman eh. Ngayon, tignan nyo, hindi pa rin talaga nakakalimutan na itong isang ito, si Atty. Leni Robredo, pati na rin siyempre si Rabia, kung matatandaan niyo po kung paanong nilait na lang si Jam Magno, si Rabia. Kaya ang sabi ng mga netizens, nako, ito yung sabi ng isang netizen. Ito yun yung ugali na itong si Jam Magno. Kahit saang lugar ka pa mapunta, you'll have the same treatment dahil yun nga ang pagkakakilala sa iyo. Sabi nga ng mga netizens, bastusin. Kamakailan nga, nagwawala na naman to dahil kuno ay nabastos siya sa Zamboanga City. Tignan natin mamaya. Akala ko nga nagbago na etong isang ito, etong si Jam Magno, na sobrang ingay sa social media. Wala problema sana kung maingay 'di ba? Kung meron talagang relevance yung kanyang ingay, pero wala kasi. At kalimitan po nagmamarunong lang ang isang ito. Pero bistado naman na kulang din sa dunong. Okay, physically, sabi ng mga netizens, kulang din naman daw. Anyway, parang foul na yun, ano ho. Akala daw nila nagbago na. Yun pala, kaunti lang followers. Yan ang tunay na mirisi. At sabi pa ng isang netizen, manalamin ka daw. Ito yung isa sa mga post niya lately. Dahil nga kuno ay nabastos siya. Anyway, siguro yung nambastos sa kanya daw ay mga fans natong si Rabia dahil siya dapat, itong si Jam Magno, sa mga judges. Isa sa mga judges sa isang pageant sa Zamboanga City. So, ito yung kanyang post. You know what Leni and Rabia have in common? Bastos yung mga supporters. Okay. Napakagalang niyo po, Jam Magno. Kung yung mga lumalabas sa bibig niyo dati, matindi. Hindi lang kabastusan yung mga statement niyo dati laban kay Atty. Leni Robredo. Karamihan nga doon, kawalang hiyaan, kababuyan, at kademonyohan. So, ibang level. Kung bastos ang pag-uusapan or kabastusan ang pag-uusapan, tumingin ka daw sa salamin dahil mukhang ikaw ang pinakabastos na nasa social media. Kung ilang beses ka na pong nawala sa social media dahil sa kabastusan mo, dahil sa pinaggagawa mo, yan po ay isang patunay na napakalayo naman siguro ng mga supporters ni Atty. Leni Robredo at ni Rabia Mateo na madalas mong banata noong mga panahon na siya ay lumalaban nga sa Miss Universe. Kakaiba yung kabastusan daw nga na ito. Ulitin ko lang, tumingin ka daw sa salamin, Miss Jam Magno. Totoo. Mahirap baguhin ang ugali ng mga diehard. Okay? Kahit nga siguro yung mga diehard na nagbago, halimbawa, yung iba dyan ay susuporta na daw kay Marcos Jr. Nako, sa susunod na mga pagkakataon yan, ay balik diehard na naman yung mga yan. Kasi po baluktot na talaga ang kaisipan ng mga yan. Diyan na sila sanay sa kabastusan. Diyan na sila sanay sa mga paninira. Okay? Yan na po ang naging buhay. Diyan umiikot ang buhay ng mga diehard. Katulad na itong si Jam Magno. Good luck!